Mga kwento ni Felmo. Totoo, nagbibiro lang ako. Ngumiti ka ulit. Huwag ganyan, Abul. Ang pangit na mukha mo, nakakatakot. Iwan na kita. Alis na ako. Huwag kang lalapit. Lola? Lola, ba't po galit siya? Sabay karipas ng takbo ng bata. Nagkumahog pa ang bata sa hagdan hanggang sa nasilayan niya ang Lola Fe. Naroroon sa kusina at kita sa mukha na ni may matatawa. Ano yun, La? Ba't ganun? Di ba poprotekta niya ako pero bakit parang gusto niya akong saktan? Ay ganun ba? Ituloy mo lang yung ganun. Galitin mo lang. Pero kapag nagalit dapat mabilis kang tumakbo. Kapag naabutan ka, tiyak na may parte ng katawan mo ang matatanggal. Kamay, mata, dila, tenga. Pwede din yung, alam mo yung hindi mo pa tuling alaga. Lola naman magseryoso ka naman dyan. Ang sabi ng lola niya, dapat ay bigyang respeto ang mga gabay. Hindi ibig sabihin na pagmamay-ari na ito ng isang tao, aabusuhin na lamang at uutusan ng basta-basta. Para ding tao ang mga lamang lupa. May damdamin at walang pinagkaiba. Pwedeng masaktan at magalit. Dagdag ng matanda, minsan niya nang nasubukan ng galit ng lilungan. Hindi siya pinatulog nito ng 3 araw. Biniro kasi ng Lola Fe at sinabihang bansot. Ayun, galit na galit at tila gusto pa siyang patayin. Mataas umano ang garbo o ma-pride yung mga lilungan. At kapag nagtampo ito, umaabot ng halos 4 na araw bago pa makikitang nakangiti nun. Hindi nakapagsalita si Andres. Bagamat natuwa na ito at nagkaroon ng basbas nun. Tapos may gabay pa pero napakadelikado pala. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang lola. Kahit minsan pabiro ang pagsasalita pero makatotohanan ito. Lumipas ang ilang araw, nakikita ng paslit na laging nasa likod niya si Abul. Kasalukuyan noong nasa ang maglola. At pagsapit ng tanghali ay bigla na lamang nagreklamo ang matanda. Ayon dito, may kakaiba daw sa kanyang pakiramdam. Hindi naman ito maintindihan ni Andres ng mga panahon na yon. Hanggang sa biglang tumayo ang lola at nakatuon ang atensyon nito sa bahay nila. Tahimik na umabante ng lakad ang matanda. Tinawag pa ni Andres pero hindi naman nagsasalita. Hanggang sa pabilis ng pabilis ang lakad nito. Kung kaya't pinili noon ang paslit na sundan nito. Alam niya sa sarili na may hindi tama nun. Halata naman. Binabagabag ang matanda. Nang malapit na sila sa bahay, may mga taong nakita si Andres. Nakatayo sa hagdan. Tapos merong ding nasa silong nun. Huminto naman ang lakad ng Lola Fe tapos hila sa kanya patungo sa may kakahuyan. Nagtanong ang bata kung bakit pero nasa bahay ang mga pumatay sa magulang mo. Iba ang sadya ng mga yan. Huwag kang tatayong bubuyog ka. Paano kung makita ka nila? Pulit mo! Sabing huwag kang tumayo! Nakasimangot na umano ang mukha ng paslit nun. Ngilid ang luha sa mga mata at halatang gigil na gigil. Hanggang sa makawala si Andres sa mahigpit na pagkakahawak ng lola niya. Dali-daling tumakbo ang bata patungo sa bahay. Napansin naman ng mga tao ang paparating na bata nun. Napangiti ang mga ito at humarap kay Andres lahat. 4 ang bilang at parang sing-edad lamang ni Amir. Humahangos ang bata. Isa-isang pinagduduro mga lalaki nun. Sinabi ng paslit sa walang pag-aalinlangan na papatay niya lahat ng mga ito. Ang kanyang lola naman, napilitang sundan si Andres. Walang kasalanan ng mga magulang ko. Pinatay niyo mga hayop kayo. Anong pinagsasabi ng batang to? Hoy, nasaan ang lola mo? Pangalanan na lamang natin ang 4 na sina Rodel, Boboy, Jingo at Lando. Si Lando ang nagsalita.
Lumapit pa ito sa paslit at dinuro ang noo ng bata. Samantalang sumigaw naman si Lola Fe na huwag saktan ang apo niya. Hanggang sa sumabat si Buboy at ang sabi nito'y dumating na daw ang matandang bruha. Andres, ang tigas ng ulo mo. Mga animal, hoy, huwag mong dinuduro yung apo ko. Makakatikim ka sa akin. Bungad ni Lola Fe. Tumawa lamang si Lando. Samantala sa mga sandaling yon, dalawa sa mga niyalan ng matanda ang nakakita sa pangyayari. Kapwa itong katiwala sa lupain ng lola niya, sina Alberto at Adrian. May bitbit itong mga itak pero nang makitang armado ang mga tao sa bagay, tumigil at natakot yon. Yung banta mo, gurang ka. Hindi yan tatalab. Alam naming marunong ka sa mga orasyon. Kilalang kilala ka namin. Hindi mga panatag to mga kasama ko eh. Gusto kayong kumprontahin. Panay ka kasi reklamo sa kinakuukulan pero wala ka namang ebidensya. Kaso hindi naman kami pumayag na walang kasama kaya ito. Sinamahan namin. Total kami naman lahat ang tinutumbok mo, di ba? Bakit? Hindi ba totoo na kayo talaga yung pumatay sa magulang ng paslit na yan? Hindi ako bulag. Kung gaano kalinaw ang mga mata nyo ay mas malinaw pa to sa akin. Aber, sige subukan mong saktan ng bata. Tingnan natin kung anong mangyayari sa'yo. Tumango lamang si Lando. Tumingin sa mga kasama at biglang sinakal si Andres. Sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Seth, bigla na lang naputol ang kamay ni Lando. Parang may matalim na bagay ang tumama dito. Nanginginig pa ang kamay nang bumagsak ito sa lupa nun. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay huli na nang makaramdam ng sakit si Lando. Dinampot pa nito ang kamay sa lupa at parang baliw na pilit sinasaoli sa katawan. Nang makita naman ng mga kasama ang nangyari kay Lando ay gulat na gulat ang mga yon. Sumuray si Lando at bigla na lang natumba sa lupa. Tinulungan naman ito ng mga kasama. Duguan ito. Tinalian ng sinturon at kaagad na nilikas ang lugar. Si Buboy na lamang at natira. Ito yung may karunungan nun. Nakatitig ito kay Andres na para bang maiging kinikilatis ang bata nun. Samantalang ang paslit naman ay walang kaalam-alam kung bakit nagkaganon. Nagulat na lamang siya nang maputol ang kamay ng nakasakal sa kanya. Tumingin siya sa lola. Wala namang ginagawa ito. Nakatayo lang at halatang gulat din. Walang sino mang makakapanakit sa'yo. Kapag nagkataong sinaktan ka ng lubos nun, ulo yung makikita mong gumugulong sa lupa. Bulong ng lilungang si Abol. Dito na pagtanto ni Andres na si Abol ang dahilan. Maya-maya'y lumapit si Boboy sa bata at, "Anong meron sa'yo? Malakas ang tangan mo. Tingnan natin kung hindi ba uubra yung baril ko sa'yo." Binunot nito ang baril na kasuksok sa tagiliran at itinutok sa paslit nun. Nagkasigawan naman sina Alberto at Adrian. Tinangkapang lumapit ni Alberto pero inabisuan ito ni Lola Fe. Hayaan lamang umano si Andres. Naggalit naman si Alberto. Bakit umano hahayaan ng paslit apo niya yon. Pero hindi nagsalita si Lola Fe. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Dito ay napatulala sina Alberto habang si Lola Fe naman ay kalmado lang. Kitang-kita nila kung paano tamaan ng baril ang bata. Napaatras pa ito pero nakapagtatakang hindi man lamang natumba. Biglang bumagsak sa lupa si Buboy. Sa punitong dibdib na animoy inatake nun. Kaagad na lumapit sina Alberto. Yun ay upang tagain nila si Buboy pero nang makalapit ang dalawa, nakita nilang tumitirik na ang mga mata na animoy mamamatay yon. Sila ang dumayo dito at naghanap ng gulo kaya huwag kayo mag-alala. May baril yan. Huwag na huwag niyong hawakan. Tumawag kayo ng otoridad tapos palabasin yung inatake lang. Sabihin niyong may nangahasalupain ko tapos nagpaputok ng baril. Mungkahi ng Lola Fe kay Alberto at Adrian. Tumango ang dalawa at kaagad na umalis.
Hindi gumagalaw si Andres na mga sandaling ito. Para itong nabuhusan ng malamig na tubig. Namumutla ang mukha habang nakatitig sa lalaking nakatihaya sa lupa noon. Wala na't hindi na gumagalaw si Buboy. Halatang patay na ito. Sinabi naman ni Lola Fe na huwag matakot si Andres. Wala siyang ginawa kung hindi ang tumayo lang noon. Anong nangyari sa kanya, La? Lola, bumulong po sa akin si Abul pero hindi ko na siya nakikita. Nasaan po si Abul, La? Nasa loob ng katawan mo. Literal na tagaliwas ang mutya ng bukal. Sinabi ko naman sa iyo kung anong tagaliwas, di ba? Pwedeng orasyon, pero ang nasa leeg mo nakalambitin, hindi na ginagamitan ng orasyon yan. Dahil abilidad na nitong protektahan ng kung sino ang nagmamay-ari. Matapos tumama sa iyo ang bala, tumaliwas ito sa ibang direksyon at kasunod nun syempre, gumante. Ang ginawa ni Abul marahil ay piniga lamang nito ang puso ng taong yan. Dahan-dahang naglakad ang paslit patungo sa bahay noon. Umakyat ito at lumuhod sa may altar. Humingi ng tawad si Andres. Dinig na dinig pa ni Lola Fe ang pagdarasal ng bata noon. Namangha siya dahil malalim na kung mag-isip ang apo. Inaako din ito na kasalanan niya ang nangyari kahit hindi naman. Dito ay namuo sa isipin ni Lola Fe na biyasa na si Andres at mas lalakas ito kapag napag-aral lang maigi ang mga kataga sa aklat. Maya-maya ay dumating na ang otoridad. Nagtaka ang mga pulis kung bakit may dugo samantalang wala namang sugat ang bangkay. Ang hindi alam ng mga ito, galing ang dugo sa kasamahan na lumikas ng lugar. Nagtataka nga kami kung bakit may dugo eh. Baka may nabaril yan kanina tapos tumakas. Basta tumumba na lamang bigla eh. Paliwanag ni Adrian. Walang nagawa ang pulisan kung hindi ang iligpit na lamang ang labi nun. Habang ang dalawang sina Alberto at Adrian ay pumanik ng bahay para kamustahin ang kalagayan ni Andres. Napatanong sa mga nakita nilang hindi kapani-paniwala. Kilala niyo ako. Alam niyo naman siguro ang kaya kong gawin. Isipin niyo na lang na kung ano ang abilidad ko ay naipasa ko na sa kanya. Mas sigit nga lang ang lakas ng apo ko. Hindi umimik ang dalawa. Lalo na nang sabihan pa ng matanda na protektado lahat ng mga nakatira sa lupain niya. Umuwi ang dalawa dala ang matinding pagtataka. Patuloy sa pagdarasal si Andres habang nakaluhod nun. Hinayaan lamang ng lola nang sa ganon ay maging malaya ang bata. At kapag may nagawa itong kasalanan ay kusa manghihingi ng tawad. Hindi sa taong sinaktan, kundi sa ama. Makalipas ang ilang araw ay malaki ang pinagbago sa mga kinikilos ni Andres. Napakatahimik nito. Medyo nag-aalala ang lola. Bagamat sumusunod naman ito sa kung anong pinag-uutos niya pero parang hindi ganado. Hindi katulad noon na ubod ng pilyo. Tinanong naman ng lola niya kung dinadamdam ba nito ang nangyari. Ay naman sa bata ay malaki umano ang naging epekto sa kanya. Bagamat galit na galit siya pero nakonsensya umano ito. Gaya ng sinabi ko, apo, ay walang dapat ikatakot. Hindi mo kasalanan yon. Lahat ay nabigyan ng responsibilidad. Siguro iba nga lang na misyon ang nakatalaga sa atin. Ang gawing tama ang mali. Naway maiintindihan mo ako. Kasangkapan tayo para tumulong at magbigay ng katarungan sa sino mang inaalipusta. Nagkataon nga lang na tayo ang humahanap ng katangurungan pero magkakaparehang prinsipyo lamang yon. Sa mata ng Diyos, timbang yon lalo na para sa ikabubuti. Hahayaan mo bang sarili mong patayin ng iba? Di ba hindi? Tingin mo'y papayag kaya ang Panginoon nun? Hindi rin, di ba? Sige na at parang ang drama na nating dalawa. Hindi ako sanay na ganito kang bubuyog ka. Ngumiti ang paslit na Nimoy na himasmasan. Pero hindi ito naging dahilan para magbalik sa normal ang kinikilos ng bata nun. Sa halip, seryoso na ito at laging nagdarasal. Dahil sa mga kaganapan, nag-meet siya ito sa malaking gulo. Akala ng Lola Fe ay lulubayan na sila noong mga kriminal. Pero madalas umanong magmasid ang mga ito sa bahay nila. Hindi naman lumalapit pero halatang naghahanap ito ng pagkakataon. Si Andres ay pinipigilan lamang ang sarili.
Pero ayon sa bata, kapag muling nanggulo ang mga ito, tiyak na mapapahamak sila. Hindi na umano sa tulong ng gabay kung hindi gamit mismo ng sariling kamay. Kahit pa maagang mabahira ng dugo ang kanyang kamay nun. Hanggang sa isang gabi, biglang lumabas ng bahay itong si Lola Fe. Napakatahimik nito at pinapakiramdaman lamang umano ng bata ang lola. Kabisado kasi ni Andres ang ganito mga kinikilos at halatang may problema ang matanda nun. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang lola na nasa bandang sakahan yon. Nakatayo lang pero nakatingin sa malayo. Bumaba ng bahay si Andres at lumapit sa kanyang lola. Pero habang nangyayari yon, bigla na lamang umanong nagsalita ang lilungan. Ayon dito, talasan umano ng maigi ni Andres ang pakiramdam dahil may bantang paparating. Kinakabahan si Andres ng mga panahon na ito. Pagkalapit nito sa lola, sinabi ng matanda na may aswang umanong umaalikid sa kanila. Natitiyak ni Lola Fe na silang sadya nito. Ang problema ay walang maisip na dahilan si Lola Fe kung bakit may aswang sa lugar. Pangit po ba yung aswang, Lola? Hindi pa po kasi ako nakakita ng aswang. Mas pangit pa kapag nakasimangot ka. Naroon oh, parang dalawa ata. Gusto mo bang puntahan? Kaya mo ang mga yan, pero mag-iingat ka. Sagot na kanyang lola doon. Sobrang kampante na ng matanda sa taglay na abilidad ni Andres. Hindi naman tumugon ang paslit. Perong takang-taka ang bata kung bakit kusang umaabante siya ng lakad patungo pa doon sa kinaroroonan ng mga aswang. Wala naman siyang kagustuhang lapitan ng mga ito. Hindi niya madiktahan ang sarili at diretso lang talaga ang lakad na parang baliw. Gusto niyang lumingon sa lola pero hindi niya magawa yon. Kahit ang pagsigaw, hanggang buka lamang umano sa kanyang bibig at walang boses na lumalabas. Teka, hindi man lang nagsasalita. Abay ang tapang ah. Biro lang naman yung sinabi ko sa kanya. Teka, sandali ako. Hindi ako pinapansin. Wala nang nagawa si Lola Fe kundi sumunod na lamang. Pero habang nangyayari ito ay nagbibitaw na ng mga orasyon ng matanda. Maya-maya ay huminto si Andres. At dito ay nagagawa niya ng madiktahan ang sariling katawan. Umatras si Andres pero... Saan ka pupunta? Imbis na maunahan ka, unahan na natin. Nasa likod ng batong yan ang banta. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala basta lumapit ka lang. Bulong ni Abol. Teka, ikaw ang gumamit sa katawan ko, no? Ikaw talaga may pagkapilyo ka din. Kitang ayaw ko eh. Reklamo ni Andres doon. Ang sabi ni Abol ay walang dapat ikabahala. Basta't anumang banta sa lugar ay sisiguraduhin ni Abol na ligtas ang kanyang binabantayan. Hindi na lamang sinagot pa ni Andres. Nagdadalawang isip man ang bata na lumapit sa nasabing bato. Pero napilitan ito. Naglakad si Andres at nang nasa tapat na siya ng bato, dahan-dahan niyang sinilip ang likod nun. Doon bumungad sa kanya ang dalawang tao. Nakadapa sa lupa. Ang mga buhok nito ay nakatabon sa muka at may amoy na hindi kaaya-aya. Kumabig naman ang bata paabante. Ito ay para masilayan niya ng buong postura at posisyon nun. Ang aswang na ito, mga balbal umano. Habang kumakabig si Andres ay bigla na lamang tumayo ang isa. Dito ay nahawi ang buhok. At dahil tinamaan ng liwanag mula sa bahay ang mukha nito, ganoon na lamang ang pagkawindang ni Andres. Parang pinahiran ng uling sa itim ang mukha nito.
mapula ang mata. Bagamat gulat pero hindi ito naging dahilan para tumakbo ang paslit nun. Nakipagtitigan ito sa nilalang at hindi pumipiyok. Ano mang pakay niya dito? Mabuti siguro wag niyo na lang ituloy. Kasi kapag nangyari yon, hindi na kayo makakauwi. Wika ni Andres. Dumating na din ang Lola Fe. Nakaangat ang palo nito tapos patuloy sa pagbitaw ng mga orasyon. Habang nangyayari yon ay umangil naman ang mga nilalang na animoy na galit. Umaamba ng pagsunggab pero sa tuwing tinatapat ni Lola Fe ang kamay sa mga ito, umaatras sa mga aswang. Ano pang inaantay mo dyan, Apo? Kumilos ka na. Hindi nagsalita si Andres pero lumapit ito sa mga aswang. Halata sa mga elemento na para bang nagtataka. Pero hindi yun umalis. Salip ay nagdipahan pa ang mga kamay na animoy sasakmali ng bata noon. Patuloy sa paglapit si Andres hanggang sa isang dipa na lamang ang layo. Biglang sumunggab ang isang nilalang. Pero hindi pa man nakakalapit sa kanya. Parang may tumama ditong napakalakas na hangin. Bigla na lamang natilapon at hindi na bumangon pa. Habang yung isa naman ay makikitang natataranta yon. Inambahan ng lapit ni Andres pero bigla na lamang umatras sabay hila sa kasama patungo sa dilim. Abay loko ang mga ito Mukha lang ang matapang. Mga duwag naman pala. Tara na, Apo. Mungkahin ng matanda. Nagtanong naman ang paslit sa posibleng dahilan kung bakit may aswang. Ang sabi ng lola niya, pwedeng nagpatulong yung mga kriminal na pumatay sa kanyang mga magulang. Dahil kung tutuusin, hindi talaga ito makakapalag sa kanila. Inakala siguro na makakatulong ang aswang na ito. Ito ay batay lamang sa mga sunod-sunod na nangyayari, Apo. Wala namang maidadahilang iba. Bukas kapag bumalik yung mga taong nagmamasid sa lugar, banatan mo na. Baka magtanim pa ng bomba mga yun sa atin. May mga rebelde pa namang gumagala at baka manghingi ng tulong. Wika ni Lola Fe. Dagdag ng matanda. Magiging mas magulo kapag nangyari yon. Alam niyang malawak ang saklaw na mga yon. Mga tulisan. At malamang sa malamang ay may mga taong sinasandalan. Dahil kung wala pa, matagal na sana nahuli ang mga ito ng otoridad. Sa mga sumunod na araw ay wala namang namatigan si Andres na umaaligid. Payapa at hindi na nagreklamo pa ang lola. Malalaman niya man kapag may kakaiba sa lugar. Dahil makikita niyang hindi karaniwang kinikilos na matanda nun. Hanggang sa umabot na lamang ng 1 buwan, naging kalmado ang lahat. Kung kaya noon ay inisip ni Andres na baka wala nang nagbabanta sa kanila. Pero napansin ng bata noon na tila ba hindi na halos lumabas ang lola sa silid niya. Kung lumabas man ay yung mga oras na maghahanda na makakain. Pero ang pagpunta sa na araw-araw nitong nakagawian, hindi na. Hinayaan nito ni Andres at iniisip na lang na baka nagpapahinga lamang ang matanda nun. Kung kaya naman si Andres na lamang ang nag-asikaso sa Siya na rin ang namahala sa iba pang mga tanim, lalo na mga mangga at niyog. Kinakamusta niya sila Alberto kung kailan ba ang gapasan. Ang sabi naman ni Alberto, anumang oras ay pwede silang manggapas dahil patuloy sa pamumunga ang mga niyog nun. Maliban na lamang sa mga mangga, nakakalagay pa lamang nila ng medisina. Teka, nasaan ba si Manang Fe? Hindi ko na siya nakikita, mga 2 linggo na. Tanong ni Alberto. Ang sabi naman ni Andres ay nasa silid lamang nito nagpapahinga. Pero may sinabi sa kanya si Alberto na siyang ipinagtaka ng bata noon. Ayon dito, may napadako daw na hindi kilalang tao sa bahay nila Alberto. Nagtanong kung saan ba daw ang bahay ni Lola Fe.
Tinuro naman ni Alberto pero pagkatapos noon ay bigla na lamang umalis. Ayon sa asawa ni Alberto, hindi lang daw nag-iisa. May kasama ang mga ito at nakita ng kabiyak ni Alberto na tila nagtatago sa manggahan. May matanda pa nga umanong babae ayon sa kanya. Kuya Alberto, bakit hindi niyo pinaalam sa amin? Kailan po ba nangyari? Mga 3 linggo na. Hindi nga kami nagkumpiyansa eh. Yun nga, di ba? May nangyari sa bahay niyo pero hindi ko sila kilala. Hindi din ito yung mga taong nanggulo sa bahay niyo eh. Kaya minatyagan muna namin kung babalik ba pero hindi naman eh. Hindi na nagbigay pa ng opinyon si Andres. Tumango lamang ang bata. Tumalikod at naglakad pa uwi ng bahay. At nang makarating ito ng tahanan, narinig niyang tila umuungol ang kanyang lola. Kaagad itong sinuri ni Andres. Nakita niyang matanda na nakatalukbong ng kumot. La, may masama po ba sa katawan niyo? Teka, ba't... Wika ni Andres nang maudlot ito. Dahil nang hawiin niya ang kumot ay nakita niya ang matanda na napakaraming maliliit na sugat. Parang bulutong. Pero naglalabas na mga dilaw na likido. Literal na nana ang umaagas sa bawat sugat nun. Napakabaho din ng matanda. Para itong nabubulok na bangkay at napakainit pa. Gabi na nun, natataranta si Andres at sinabing magpapatulong siya kay Alberto. Dadali nila ang lola sa ospital at ipapagamot. Pero, oo, wag na po. Walang silbi ang gamot sa ospital. Huwag mo nang abalahin si Alberto. Makinig ka sa akin. Tinamaan ako ng kulam. Hindi kinaya ng karga ng katawan ko. Malakas ang kumukulam sa akin. Kagabi, nagsasagawa ako ng seremonya para makipagkumbate sa mga mangkukulam pero hindi ako nagtagumpay. Kaya ito, mas lumala ang mga sugat ko sa katawan. Hindi na ako magtatagal po. Nararamdaman ko na yon. Nagtanong naman ang bata sa kung anong gagawin niya. Ang tanging tugon ng lola. Walang ibang magagawa si Andres kung hindi ang tanggapin na lamang ang mangyayari. Dagdag nito, lahat ng mga papeles na nakapangalan na kay Andres. 5 taon na daw ang nakalipas. Inasikaso niya ang mga dokumento. Baka kasi dumating sa punto na dadalawin na ni kamatayan ng matanda nun. Habang nagsasalita ang Lola Fe ay tumutulo naman ang luha sa mga mata nito. Pero sa kabila ng tila pamamaalam, hindi ito naging dahilan para mawalan ng loob si Andres. 2 ilog ang tatawirin. May bundok na napapaligiran ng makapal na kakahuyan. 1 bukal. Doon matatagpuan yung sagot. Kailangan mo magmadali, Andres. At ang direksyong yon sa silangan. Bulong ni Abul. Napatigil ng paghinga si Andres. Bagamat napakalalim na mga binanggit na salita ni Abul. Pero alam niyang ito ay pumapatungkol sa kung paano pagalingin ang kanyang lola. Kagad tinungo ng paslit sila Alberto at Adrian. Sinabi nito na nasa masamang kalagayan ng Lola Fe, na napapailalim sa malakas na kulam. Aalis daw siya pero kailangang may magbantay sa matanda. Kinulam? Tapos aalis ka? Para saan yung pag-alis mo? Basta po, aalis po ako para ito sa kakagaling ni Lola. Hindi po pwede ako magtagal. Sabat ng bata nun. Sige, ako nang magbabantay sa lola mo. Adrian, samahan mo siya. Magbitbit ka ng itak. Tiyak na may hindi magandang mangyari. Wika nitong si Alberto. Sabay tungo nito sa bahay nila Andres nun. Nagkatitigan naman si Adrian at Andres. Ang sabi pa ni Adrian, kinakailangan ba umano ng tulong ng bata? Tumangulang si Andres at dito'y mabilis na pumuslit ng tirahan si Adrian at kinuha ang itak nun.
Pagkatapos ay umalis na ang dalawa. Walang ibang tinatahak na landas si Andres. Ito ay batay lamang sa kung anong sinabi ng lilungan. Maliban pa dyan ay parang may nagdidikta sa kanyang katawan. Alam niya sa sarili na si Abul ito. Hindi man nagsasalita pero may tiwala siya sa kanyang gabay. Maya-maya pa, yung kalmadong paglalakad, pabilis ng pabilis hanggang sa patakbo na yon. Nakasimangot ang mukha ni Adrian. Paano ba naman kasi? Pagod na sa pagtakbo pero hindi pa rin tumitigil ang bata. Hindi niya naman pwedeng lumayan dahil nakakaramdam din noon ng matinding pag-aalala sa Adrian. Hindi ka ba napapagod, Andres? Teka, aray ko, may nakaharang palang kahoy. Hindi nagsasalita tong batang to ah. Patuloy namang iniisip ni Andres ang mga sinabi ni Abul. 2 ilog, isang burol na napapalibutan ng makapal na kakahuyan. Ang tanong, ano namang ang nasa tuktok nito na sinasabi ni Abul na kasagutan? Binabagabag si Andres hanggang sa nakarating na sila sa isang ilog. Patuloy pa rin sa pagtakbo ang bata, habang si Adrian ay lupaypay na sa kakasunod. Ilang minuto ang nakalipas. May isang ilog na naman. At ang nasa tapat nito, napakatarik na bundok. Sa isip-isip ni Andres ay ito na ang sinasabi ni Abul. Matapos makatawid sa ilog, dito narinig ni Andres ang boses ni Abul. Pero hindi na sa isip niya kung hindi na sa tabi niya. Paglingon ng paslit, nakita niyang tumatakbo sa kanyang gilid ang lilungan. Takang-taka naman ang bata kung bakit nasa labas ito ng kanyang katawan. Nakasimangot ang mukha at nakausli ang maliit na mga ngipin. Ano ginagawa mo dyan, Abul? Kakagatin lang naman kita kapag nag-iingay ka pa ulit. Huwag ka maiingay dito. Sinagot naman yun ni Andres na ba't umano hindi siya mag-iingay. May bibig siya. At ano naman ang gagawin nila sa lugar? Pero hindi na sumagot pa ang lilungan. Hanggang sa makarating sila sa tuktok at dito nakita ni Andres ang isang maliit na bukal. Nasa gilid ito ng napakalaking puno na hindi niya matukoy kung ano. Nakatayo lang silang dalawa. Hanggang sa dumating na si Adrian. Hindi napigilan ni Adrian ang sarili. Humiga ito sa damuhan sa sobrang pagod nun. Ay, kanina ayos lang yung patag eh. Pero nung paakit na para akong hihimatayin. Ano bang gagawin natin dito, Andres? Tanong ni Adrian nun. Ang sabi naman ng bata, mag-antay lang muna sandali. Alam ni Andres na hindi nakikita ni Adrian ang lilungan. Inaantay lamang din niya ito kung anong gagawin. Ito ang tirahan ko. Dito ko binantayan ang suot mo. Ibabad mo sa tubig ang bagay na yan tapos antayin mong kumulo yung tubig. Kapag nangyari yon, sangbitin mo lang ang mga sinabi ng lola mong dasal. Isipin mo siya. Ihatid mo gamit ng isip ang mga dasal na ginagamit ng lola mo sa panggagamot. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag ng lola mo dito, palipad hangin. Pagalingin mo ang lola mo gamit lamang ng isip. Wika ni Abul. Walang sabi-sabing tinanggal ng bata ang kwintas niya at binabad niya ito sa maliit na bukal. Nagmungkahi si Abul na hayaan lang ni Andres ang kwintas. Makikita niya na lamang ang tubig na hindi karaniwan. Ilang sandali lang.